Another day, another J. Fern's Wife story. Sabado na nga ito ng umaga, kinabukasan, after ng bagyo, ganyan na nga kakalat sa likod namin. Medyo umaambon pa nga yan, pero wala nang hangin, kaya nagpatuka na ako ng manok. Pagkatapos ko ngang magpatuka ng manok, ay nagumpisa na akong magwalis dahil madaming walisin. Itatamba ko muna itong mga nawalis kong mga dahon dahil hindi pa yan pwedeng silabin dahil basa pa. Mahigit isang taon na kasing walang humahakot ng basura dito sa amin, kaya sinisilab na lang namin ang aming mga basura. Yung mga basura namang nabubulok para hindi mangamoy ay binabaon namin sa lupa. Kunti lang ang basura dito sa likod ng bahay namin, mga laglag na dahon lang na galing sa puno. Hindi kagaya sa harap ng bahay namin na madaming kalat dahil merong nabuwal na puno. Mas madaming puno dito sa likod ng bahay namin pero buti na lang walang nabuwal kahit isa at walang sangang nabali. Dito na ako bumaba at maputik. Pagkatapos naming magpatuka, tumila na ang ulan kaya sumaglit kami sa farm. Nadudulas ang motor. Kaya dito na ako bumaba. Yan. Ang kubo. Nahalwas ang bubong. Nahalwas ang tulda. May tubig na ulit ang kanal. Nahalwas nga ang trapal doon sa pansamantalang kubo na ginawa nila J. Fern. Buti na lang walang manok na nakalagay dyan. Hindi naman napunit ang trapal, natanggal lang siya sa pagkakatali kaya nahalwas. May tubig na nga ulit sa kanal, baka dyan dumaan ang ahas papunta sa range area. Siguro dito yung ahas sa agos ng tubig. Hindi kami dito nakapunta kahapon. Sinend lang sa amin yung picture ng ahas. Malaki ng anak nila, anak. Ay, inayos na ulit ang bakod. Yung unang ahas at saka yung nahuli kahapon ay dyan parehas na trap sa gilid ng kanal. Itong kamya sa gilid ng kubo ay nabali yata ang sanga kaya sinalay ni Itchad. Itong kanal nga sa gilid ng bakod ay mababaw lang yan dati pero ngayon ay malalim na kaya nakakatakot nang pumunta dyan. Lumalim na rin ang kanal dyan sa may gilid ng range area kaya siguro tumira na dyan ang ahas. Nakatayo pa yung isang puno ng papayang tanim ni Richard, yung isa naman ay nakadapa na. Ang mga kalamansi naman, thank you Lord at walang na-damage. Itong kamyas naman sa tabi ng kubo, nabali ang sanga kaya sinalay ni Richard. Madami pang ang natirang manok dito sa cording area dahil hindi nakasya sa tangkal kaya dyan na lang sa scratch pen nilagay ni Richard. Nilagay sabay yung Richard, yung mga manok na yan habang bumabagyo kahapon at ngayon lang niya inilabas ulit. Medyo maganda na nga ang panahon ngayon, kulimlim lang pero hindi na umuulan. Nabuwal din pala yung dalawang puno ng aratilis dito sa cording area. Tapos nang ang linisin ni Richard yung dalawang puno na nabuwal. Hindi talaga matibay ang puno ng aratilis kaya sabi ni J. Fern ay puno na lang ng langka ang ipalit na itanim dyan. May mga pinasibol kaming buto ng langka kaya meron na agad kaming ipapalit na itatanim dyan. Tamo, matibay yung langka o hindi na ano. Daming nabunot na ano? Lahat ng aratilis na bunot. Ano yun? Hindi nakaano sa bakod yung ano na yan? Yung puno ng anunang sa gilid ng bakod namin ay natumba din pala. Sa bakod siya natumba, buti na lang ay hindi nasira yung bakod. Yan. Wala. Langka na lang ang itatanim. Yan. Natumba. Oo nga. Buti walang nakadaganan dyan. May itinanim na kaming langka dyan sa tabi ng anunang na natumba kaya lalago na ang langka dyan dahil maiinitan na siya. May kapalit na agad na puno ang anunang na natumba. Natumba na ang lahat ng aratilis. Ano, laban na? Laban niya. Nakukuha niya. Sabi ko, ulihin kita. Kaya, dyan siya. Tinali ko na. Mga bago. Hindi naman ano nung tinali mo, hindi nagtatatalon. Hindi na. Yeah, bago pa lang yan. Hindi pa ito nalagyan ng tali. Hindi pa. Pero marunong na.
Hindi mailap. Kanina ko lang yan. Ano yun? Sila ko ganun. Hindi nagalipad. Ay, bantayan mo yan paghapon. Maglililipad yan. Oo nga, itangkal mo paghapon muna. Straight po. Bagong huli nga itong white stag na Richard sa range area dahil namamalo na ng mga kasama niya doon. Buti na lang hindi na nibago nung itinali ni Richard at hindi nagwala. Dami na naman kalamansi. Tibay din ang gawa ni Mundong. Dami na uling kalamansi. Kaya lang hindi pwedeng mamuti ngayon at basa. Inaamag pala ang kalamansi pag pinuputing basa. Kukuha lang akong konti. Gamit namin sa bahay. Ubus na yung bunga ng kalamansi na nandun. Lalaki na ng bunga ko. Yung mga dilaw na ang kukuhanin ko lang. Palibhasa nakapaglinis na si Richard nung dumating kami ay parang hindi dinaanan ng bagyo ang cording area. Ang mga tanim namin dito ay okay pa rin maliban na lang doon nga sa nabuwal na aratilis at anunang. Dito naman sa range area ay okay naman ang kubo, hindi naman natuklap ang bubong. Okay naman ang kubo, walang nasira. Ito namang isang kubo namin ay may natuklap daw na ilang perasong pawid pero naayos na agad na Richard. Itong maliit na kubo na pinagtatambayan lang ng mga manok ang nasira. 3 taon na rin yung kubo na yan kaya bumigay na rin. Pati itong nakatayong tipi ay tinumba rin ng hangin. Tinalsik na. Ayan. Dito nga banda na trapped yung ahas kahapon. Same spot kung saan din na-trap yung ahas noong July. Buti na lang talaga ay matibay itong lambat na nabili ni Jayfern kaya hindi nakawala ang ahas. Ayan, napakatibay ng lambat na gamit namin dito. Dati dito lang huli yung una. Pangalawang sawa, doon naman. Diyan sa gilid pa na dyan ay kanal. Napakatibay nitong aming range net. Matagal na ito. 2021 pa. Makapal, sobrang tibay. Malapit na malapit nga sa kubo kung saan na-trap yung ahas. Katabi lang ang kubo. Safe naman ang kubo. Wala namang masyadong damage. Ito, pang 5 araw na yata itong mga ano dito, bagong dala namin. Dito pa pala sa kubo ang iba. Nakatangkal pa ang ibang manok. Bulik. Nakatangkal pa. Punong-puno ba lang tangkal? Yung mga hindi kasya sa tangkal, yung mga naka-scratch pin doon. Ini-scratch pin. Ayan. Yung puno ng tangkal, nandito pa yung iba. Dito sa likod. Ayan. May butas. Ito, may nabutas pala dito. Papalitan lang pawid. Ay, luma pala ito. Mga butas-butas. Yung kubo din dito, nagiba na rin. Nakaligtas ang saging. 9 na nga lang ang natirang stag dito sa range area dahil linuli na ni Richard yung isang white stag at itinali na. Sa 9 na yon, yung iba doon ay mga baby stag pa at ang karamihan ngang nandito ngayon sa range area ay mga pulet at broodhen. Lumapit ako dito sa saging at tiningnan ko ang bunga. Buti na lang hindi siya natumba dahil maliliit pa ang saging niya. Buti na lang talaga ay wala pang 1 oras na nanalasa si Opong, kung hindi tambak sana ang na-damage na mga pananim. Naka-scratch pa na nga lang yung mga manok na hindi nakasya sa tangkal. Medyo gumaganda na nga ang panahon kaya ilalabas na rin ni Richard yung mga manok sa tangkal para itali. Ito na nga lang ang nag-iisang aratilis na natira ng bagyo. Yung 2 aratilis naman dito sa cording area ay parehas na tumba kaya yung mga manok dyan na nakatali ay maiinitan na. Nakadagan nga sa bakod namin itong natumbang anunang kaya tinatanggal na ni Richard. Malaking puno nga itong anunang kaya palakol na ang ginamit ni Richard para putulin ang puno. Matibay din naman yung wire mesh na nabili ni Jayfern pala. Parang binahaya na ng langgam yan, Ichad. Yung langka na yan, ano na yan, gaganda na yan, wala nang lilim. Yung mga bata dito sa kapitbahay namin ay nakita kong naliligo sa may kanal. Malinis naman ang tubig doon dahil yun ay galing sa sapa at sobrang lamig. Lamig ng tubig? Lamig ng tubig?
Natuwa nga ako sa dalawang batang naliligo sa kanal, pero syempre kailangan takpan ang mukha nila dahil wala silang kasamang magulang. Pumunta nga ako dito para tingnan yung nasirang kubo at titingnan ko rin kung may nasirang bakod. Dito may mga ano pa rin. Lambat. Oh no! Ichad! May ahas! Ichad! May ahas! Ang habang maliit! May ahas! Hay ano? Ito nakatingin sa akin. Ay ano? Kita mo? Nasa bakod. Anong ahas yan ni Chad? May ahas. Diyos ko po. Todo ang video ko sa'yo. Ano gayon? Yung tinitigan ko Malis ka na dyan. Tanghali na yan at pauwi na nga kami. Pumunta dito si J. Fern sa range area at pinakawalan pala niya yung nasa kubong mga bagong dala naming cockerels. Hindi pa rin yung iba hindi nalabas. Binuksan lang ni J. Fern yung pinto. Hindi pa nalabas. Yung iba. Bago umuwi ay nanguha ako ng kangkong at napapakain ako ng adobong kangkong. Binigyan din ulit ako ni Richard ng papaya at gugulayin ko. Ayan, pauwi na ulit kami at naglakad na nga ako at maputik ang daan. Nadudulas kasi ang gulong ng motor at nahihirapang mag-balance si J. Fern. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!